Ang lalaking ito ay hindi ordinaryong doktor. Maaari siyang magsagawa ng napakahirap na operasyon na hindi kayang gawin ng ibang doktor. Ngayon mayroong isang pasyente na may lubhang kritikal na abdominal artery rupture. Kung hindi siya inoperahan mamamatay siya sa loob lamang ng ilang minuto. Sa hindi inaasahang pagkakataon nang dalhin ang pasyenteng ito sa ospital tumanggi silang ipasok dahil abala ang lahat ng mga surgeon. Kahit umiiyak at miserable ang mga kapamilya ng pasyente malamig pa rin silang itinaboy ng doktor. Si Young Min ay isang intern na doktor. Nang makita niya ang eksenang ito hindi niya kinaya. Buong tapang niyang tinanggap ang operasyong ito ngunit pinalayas pa rin sila ng dean at sinabing intern si Young Min kaya paano niya malalaman kung paano mag-opera. Diretsyong kumapit si Young Min sa hospital bed para harangin. Totoo na kapag ang mga Diyos ay masyadong abala ang dyablo ang kumukuha ng trono. Biglang may pumasok sa katawan ni Young Min dahilan para kuminang ang mga mata nito. Isang napakahirap na operasyon na matagumpay na naisagawa ng isang trainee na doktor tulad ni Young Min. Simula noon ang karera ni Young Min ay tumaas na parang saranggola sa hangin. Si Young Min ay tinatawag na isang propesor dahil siya lamang ang kayang magsagawa ng napakahirap na operasyon. Ngunit dahil sa kanyang namumukod tanging kakayahan sa pag-opera si Young Min ay mayabang ding nagtakda ng mga patakaran. Nagel iligtas lamang siya ng mga taong mayroong kahit 1% na pagkakataong mabuhay. Sa mga kaso ng pag-aresto sa puso tumanggi siya sa paggamot. Ngayon isa pang pasyente ang namatay at hindi ito tinanggap ni Young Min. Mukhang alam na niya ng maaga kung sinong mga pasyente ang mamamatay. Ginawa ni Young Min ang marami sa pinakamahirap na operasyon sa ospital. Sa makatuwid siya ay mas mayabang at itinuturing ang kanyang sarili na pinakamahusay. Ngunit ang turning point ay nangyari nang lumitaw ang isang tao. Si Sung Tak ay bagong dating na intern at pamangkin din ng hospital president. Ang personalidad ni Sung Tak ay kabaligtaran ni Young Min. Pagpasok niya sa trabaho may mga bodyguard na sumasabay sa kanya para magbuhat ng mga gamit. Dahil dito ay may sama ng loob si Young Min sa kanya mula pa noong unang araw. Pagkatapos magtanong ng ilang katanungan nalaman ni Young Min na ang lolo ni Sung Tak ang presidente ng ospital. Siguradong si Sung Tak ang magiging tagapagmana ng ospital na ito. Nang marinig na mas hinamak ni Young Min ang lalaking ito pumunta si Young Min para sabihin sa dean na tumanggi siyang tanggapin ang intern na ito. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon personal siyang hiniling ng direktor na turuan si Sung Tak. Agad namang hinanap ni Young Min si Sung Tak para turuan siya ng leksyon. Tinanong niya kay Sung Tak ang pinakamahirap na tanong sa medisina. Sa hindi inaasahang pagkakataon sinagot ng tama ni Sung Tak ang bawat tanong. Nang makitang hindi nito ginagawang mahirap para kay Sung Tak sa teorya sinimulan ni Young Min na pilitin si Sung Tak na panoorin siyang mag-practice ng operasyon. Ngayon ang isang pasyente ay inoperahan sa puso sa ikalimang pagkakataon. Ngunit dahil masyadong mataas ang mga panganib maging ang pinuno ng departamento ay hindi nang ahas na isagawa ang operasyon. Sa buong bansa si Young Min lang ang kayang magpa-opera. Direktang hiniling ni Young Min kay Sung Tak na tulungan siya. Nakaugalian ni Young Min na magpainit ng kanyang mga kamay bago magsagawa ng mahirap na operasyon. Magiging matagumpay ang anumang operasyong gagawin ni Young Min. Oo naman pagkatapos ng 2 oras matagumpay ang operasyon. Gayunpaman nang hilingin ni Young Min kay Sung Tak na tanggalin ang drainage tube na nigas siya at nang inag ang kanyang mga paa. Biglang nadiskubre ni Young Min na takot si Sung Tak mag-practice kaya sinadya niyang ipahiya si Sung Tak sa harap ng ibang trainees. Kapag ang isang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon pipili sila ng isang bastos na doktor tulad ni Young Min o pipili sila ng isang tao na nagsasalita lamang ngunit hindi alam kung paano kumilos tulad ni Sung Tak. Napahiya si Sung Tak ngunit ito ang katotohanan kaya hindi siya naglakas loob na magsabi ng anuman. Pagkatapos ay inilipat si Sung Tak sa emergency room para mag-duty. Dito parang walang kwentang tao si Sung Tak kapag wala siyang magawa. Kahit ang pagkuha ng dugo ng pasyente ay mahirap. Sa pag-welcome ng mga pasyente sinuntok siya ng mga ito. Dito hiniling ng anak ng Taikon chairman si Young Min na magsagawa ng operasyon sa puso para sa kanyang ama. Kahit magkano ang halaga magbabayad siya. Pero sabi ni Young Min sobrang daming pinag-uugatang sakit ng chairman. Kung sinubukan nilang operahan mamamatay siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon iginiit ng anak na gawin ito ni Young Min.
Ang tunay na layunin ng anak na ito ay ang hilingin na maoperahan ang kanyang ama at pagkatapos ay mamatay upang kunin ang yaman ng pamilya. Si Young Min ay dinala ni Jin So upang bisitahin ang ama ng kanyang chairman. Biglang napagtanto ni Young Min na ito pala ang ama ng kanyang dating manliligaw at dito rin lumitaw ang kanyang dating manliligaw na si Sejin. Isa rin siyang doktor na nag-aaral sa ibang bansa sa US. Ayaw pa rin ni Young Min na makipagkita sa kanyang dating kasintahan dahil sa nakaraan ay nakipaghiwalay ito sa kanya dahil sa sobrang kawawa. Dahil siya ay isang doktor, malinaw na naiintindihan ni Sejin na hindi maaaring operahan sa puso ang kanyang ama. Alam din iyon ni Young Min, ngunit gusto niyang ipakita sa kanya kung gaano siya kagaling ngayon. Kung ang isang doktor na tulad niya na nag-aral sa ibang bansa ay hindi maglakas loob na tanggapin ang operasyon, pagsisisihan niya itong iniwan siya. Bumalik agad si Young Min sa kwarto niya para kumuha ng blouse. Sa lalong madaling panahon nagsimula ang operasyon sa puso ng Pangulo. Dahil marami siyang pinagbabatayan na kondisyon sa kalusugan, kinailangan ni Young Min na subukan ang makakaya upang makipaglaban sa kamatayan. Alam niyang mabibigo ang operasyong ito, ngunit dahil gusto niyang patunayan ito sa kanyang dating kasintahan, ginawa niya ito kahit na ano. Upang maiwasang makatulog sa panahon ng proseso, kailangan niyang patuloy na sumigaw. Pagkatapos ng 10 oras matagumpay ang operasyon. Ngunit habang naghihintay na magising ang Pangulo, isang masamang balak ang isinagawa. Si Young Min at isang kasamahan ay si Dr. Taehyun na nagbantay sa tabi ng kama ng chairman. Ngunit hindi alam ni Young Min na si Taehyun ay isang people of the sun na gustong saktan ang presidente. Biglang nakatanggap ng text message si Young Min mula sa kanyang ex-lover para makipagkita. Wala siyang hinala at hiniling kay Taehyun na bantayan ang presidente. Pagkatapos ay umalis siya upang makilala ang kanyang ex. Nanatili si Taehyun at agad na isinagawa ang balak. Dumating si Young Min sa meeting point, ngunit hindi nakita si Sejin. Habang naguguluhan, iniulat ng kanyang mga kasamahan na nasa kritikal na kondisyon ang chairman, kaya mabilis na nagmaneho si Young Min pabalik sa ospital. Kasabay nito kinuha ang isang delivery man para ma-accident si Young Min. Habang naghihintay ng pulang ilaw, lumingon siya para kumpirmahin ang kanyang biktima. Nang makalayo si Young Min, galit na hinabol siya ng delivery man nang hindi alam ni Young Min. Bigla niyang hinarang ang sasakyan sa harap, dahilan para makaiwas si Young Min at ma-accident siya ng husto. Nagising si Young Min at sinubukang bumaba ng sasakyan. Dito rin nakahiga ang nakabangga sa kanya ng motor. Sinuri ni Young Min ang susunod niyang pulso, ngunit dumaan ang braso nito sa braso niya. Nang gusto niyang magbigay ng paunang lunas, dumaan din ang braso nito sa dibdib. Nagulat si Young Min at hindi naintindihan ang nangyari. Lumapit siya at nakita niyang nakahandusay pa rin ang katawan niya doon. Umalis na pala ang kaluluwa niya sa katawan niya. Kung mas mahina ang katawan, mas nawawala ang kaluluwa. Kinailangan ni Young Min na umupo sa ambulansya kasama ang kanyang katawan sa ospital. Dito ay sumugod ang kanyang mga kasamahan para bigyan siya ng paunang lunas. Nakatingin lang si Young Min at alam kung paano siya ililigtas, ngunit hindi alam ng kanyang mga kasamahan ang gagawin. Ang tanging tao sa pangunahing tungkulin dito ay ang trainee na si Sung Tak. Buti na lang magaling si Sung Tak sa theory, kaya nababasa niya ang sakit. Sinabi ni Sung Tak na kailangan ni Young Min ng agarang operasyon, kung hindi ay mamamatay siya. Ngunit ang ospital ngayon ay walang mga surgical na doktor. Si Sung Tak ay may hawak na scalpel, ngunit hindi ito nang ahas na gawin ito. Habang bumababa ang presyon ng dugo ni Young Min at nanganganib ang buhay ni Young Min, sinubukan ng kaluluwa ni Young Min na abutin ang kutsilyo para maoperahan, ngunit hindi niya magawa. Ngayon siya ay lubhang walang magawa. Nang makitang malapit nang mamatay si Young Min, nakipagsapalaran si Sung Tak na kumuha ng scalpel. Sigaw ni Young Min, naghihiganti kaya si Sung Tak sa kanya. Si Sung Tak ay nanginginig at hinihingal. Pagkababa niya ng kutsilyo, biglang hinawakan ni Young Min ang kamay ni Sung Tae para pigilan siya. Dahil dito pumasok ang kaluluwa ni Young Min sa katawan ni Sung Tak. Si Sung Tak ay agad na kontrolado ni Young Min. Ginawa ni Young Min ang parehong kilos gaya ng nakasanayan, pagkatapos ay sumigaw at nagsimulang magsagawa ng operasyon ng napakahusay. Kaya't ang kaluluwa ni Young Min ay sumasailalim sa operasyon upang iligtas ang kanyang sariling katawan. Kabisado niya ang pagtahi ng luha sa kanyang puso na napakahirap.
Ang matagumpay na operasyon ay nagpatatag ng kanyang presyon ng dugo. Bumalik din ang kaluluwa ni Yang Min sa kanyang katawan. Nagising si Sang Tak na hindi maintindihan ang nangyari ngunit biglang bumaba ng husto ang presyon ng dugo ni Yang Min. Ang kanyang kaluluwa ay muli sa labas ng katawan. Ngunit dahil sa sobrang hina niya hindi na muling nakapasok ang kaluluwa niya sa katawan ni Sang Tak. Hindi na alam ni Sang Tak kung ano ang gagawin. Walang ibang tao ang mga surgeon dahil abala silang lahat sa emergency ng chairman. Gumuho ang kaluluwa ni Yang Min dahil malapit na siyang mawalan ng buhay. Sa kritikal na sandali nakabalik si Taehyun at mabilis na nagsagawa ng operasyon sa NAP unit na kaliwang ventricle. Ang operasyon ay nakumpleto ng napakabilis ngunit si Taehyun ay sadyang gumawa ng ilang pamamaraan na naging dahilan upang mahulog ang katawan ni Yang Min sa isang malalim na pagkawala ng malay hindi alam kung kailan siya gising. Labis na nalito si Yang Min. Sinubukan niya ang lahat para maibalik ang kanyang kaluluwa ngunit hindi niya magawa. Ayaw niyang mamatay ng ganoon. Sa labas ay tinanong ng babaeng doktor si Sang Tak. Tinanong niya ito kung sinapian siya ng espiritu ni Yang Min. Bakit ginawa mo ang parehong kilos ng pagtitistis bilang Yang Min? Ngunit itinanggi ni Sang Tak sinabing siya ay talagang napakahusay sa operasyon ngunit ito ay itinatago sa mahabang panahon. Sa bandang ito binabantayan ni Yang Min ang kanyang katawan nang bigla niyang matuklasan na nahugot na pala ang drainage tube. Parang may gustong tuluyan na siyang mawalan ng malay. Sinubukan ng kaluluwa ni Yang Min na pasukin ang katawan ng ibang doktor para muling ikabit ito ngunit nabigo ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon naririnig at nakikita siya ng cleaning lady dito. Agad niya itong tinulungan na ikabit ang tubo pagkatapos ay binati siya na labis na ikinagulat ni Yang Min. Sumunod si Yang Min at nalaman niyang sinapian din ng espiritu ang babaeng naglilinis. Ang espiritong iyon ay si Uncle Tae. Matagal nang multo si Tito Te kaya alam niya ang lahat. Kaya ipinaliwanag niya kay Yang Min ang mga patakaran ng mga multo. Iyon ay ang kaluluwa ay hindi maaaring higit sa 100 metro ang layo mula sa katawan nito. Higit pa rito kung marami ka pang ibang tao na pinasok hindi ka na makakapasok muli sa iyong katawan sa hinaharap. Mula noon ay pinagmamasdan na ni Yang Min ang kanyang sarili dahil ang kanyang personalidad ay napaka-harsh at hindi kaaya-aya sa lahat kaya walang bumibisita sa kanya. Araw-araw tanging intern na si Sang Tak ang bumibisita sa kanya. Nakikita ni Sang Tak ang multo ni Yang Min ngunit nagkunwari siyang hindi ito nakikita para hindi siya maabala ni Yang Min. Patuloy na sinusundan ni Yang Min si Sang Tak ngunit bigla siyang hinaranggan ng isang hindi nakikitang pader. Ito ang linyang hindi niya kayang lampasan. Ipinaliwanag ni Uncle Te na ang kaluluwa ay maaari lamang maglakbay ng maximum na distansya na 100 metro mula sa katawan. Kung gusto nitong pumunta kahit saan kailangan nitong hilingin sa isang tao na dalhin ang comatose na katawan nito. Nakatayo si Yang Min na nakatingin sa kanyang katawan na walang magawa. Susuko na sana si Yang Min nang pumunta rito ang kaluluwa ng ama ni Sejin. Sinabi ng chairman na kailangang mabuhay muli si Yang Min para iligtas siya. Tumakbo si Yang Min sa silid kung saan nakahiga ang chairman para malaman ang dahilan ngunit nang makarating siya sa pintuan nakasalubong niya si Sejin doon. Gustong bisitahin ni Sejin ang kanyang ama ngunit hindi siya pinapasok ng bodyguard ng kanyang kapatid. Ayaw ng kuya na pumasok si Sejin at iligtas ang ama sa paggising. Anyway gusto niyang mamatay ang kanyang ama para kunin ang mana. Hindi mabisita ni Sejin ang kanyang ama kaya kinailangan niyang umalis. Umupo siya at humagulgol dahil wala siyang magawa. Nakita siya ni Yang Min na umiiyak at biglang nakonsensya. Kaya pinasok niya ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Sang Tak upang makita kung ano ang kalagayan ng chairman. Sa oras na ito isang emergency na kaso ang dinala at ang pasyente ay malubhang nasugatan sa tiyan. Kaya agad na ipinasok ni Sang Tak ang kanyang kamay sa tiyan ng pasyente at sa isang simpleng operasyon ipinakita niya ang paraan ng paggamot. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Tio Tet upang tanungin kung paano takasan ang kaluluwa mula sa katawan. Dito ipinakita ni Uncle Tet kay Yang Min kung paano pakakawalan ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Sang Tak. Muli hindi naalala ni Sang Tak ang nangyari. Sinabi ng babaeng kasamahan kay Sang Tak na salamat sa kanyang kamakailang mga diagnosis na iligtas ang buhay ng pasyente. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging magaling si Sang Tak.
Sa gilid na ito pumasok si Young Min sa silid ng ospital upang bisitahin ang chairman at ang kaluluwa ng chairman ay umupo rin sa tabi niya. Sa sandaling ito pumasok ang walang utang na loob na anak. Sinumpa niya ang kanyang ama sa pagiging napakatanga. Kung nakinig si tatay kay daughter ay hindi na operahan buhay pa sana siya. Laking gulat ng dalawang kaluluwa nang matuklasan na ang anak pala ang nanakit sa ama. Pagkatapos ay umakyat si Jin Sok upang salubungin ang direktor ng ospital. Nagtulungan pala silang magdirek na mag-iniksyon ng droga para mapahamak ang chairman at kasabay nito inayos ang isang delivery man para ma-accident si Young Min para hindi na ito makabalik sa oras para iligtas ang chairman. Kasabay nito dinala ni Tae Hyun ang taong pumatay sa Pangulo ang kanyang mga kasamahan upang suriin si Young Min. Dahil siya ay nasa isang malalim na pagkawala ng malay si Young Min ay inilipat sa isang espesyal na silid. Narito ang lahat ng mga pasyente na walang pagkakataong gumaling. Sabi ni Tae Hyun ito ang mga pasyenteng inabandona ni Young Min noong nakaraan dahil wala silang pagkakataong mabuhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon kailangan ding humiga si Young Min balang araw. Napatigil si Young Min sa mga salitang iyon. Bigla niyang na-realize na dati masama talaga sa kanya na iwanan ang kanyang mga pasyente. Nagulat siya at lumingon para makita ang mga kaluluwa ng mga pasyenteng ito dito. Parang kinasusuklaman siya ng mga multong ito. Labis na panghihinayang ang naramdaman ni Young Min sa pagtanggi nitong tretuhin sila noon. Kaya't sa tuwing makakakita siya ng malubhang na sugatan na pasyente na nangangailangan ng agarang operasyon hindi maiwasan ni Young Min na hiramin ang katawan ni Song Tak na may kumpiyansa na nagtuturo sa mga nakatataas na doktor. Pagkatapos ng bawat matagumpay na operasyon si Song Tak ay naging isang bayani na hinahangaan ng maraming trainees. Simula noon naramdaman ni Song Tak na may kakaiba sa kanya. Kaya sinuri niya ang mga surveillance camera at pagkatapos ay ginamit ang kanyang kapangyarihan para hilingin sa seguridad na tanggalin ang lahat ng mga video na iyon. Dahil pagod na pagod siya sa maraming beses na pumasok ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan nagpahinga si Song Tak sa trabaho at nanatili sa bahay para maglaro. Sa hindi inaasahang pagkakataon may malaking nangyari sa ospital noong araw na iyon. Inilipat sa ibang lugar ang katawan ni Young Min. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa silid upang hanapin ang mga doktor na nakatayo sa paligid. Nagmamadaling pinuntahan ni Young Min si Song Tak para ipasok ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Song Tak ngunit hindi niya mahanap. Sa oras na ito nakilala ni Tae Hyun ang direktor at hiniling na manatili si Young Min ngunit hindi niya inaasahan na pag-alitan siya ng direktor. Sinabi ng direktor kay Taehyun na huwag kalimutan na siya ang nanakit kay Young Min para makakuha ng pagka-propesor at siya ang nagturok ng lason sa chairman noong araw na iyon para tulungan ang anak na saktan ang kanyang ama para maagaw ang kapalaran. Sa gilid na ito nag-aalala pa rin si Young Min na tumatakbo kung saan-saan para hanapin si Song Tak. Laking gulat niya nang makitang dinala ng Din ang bed cart. Sa sandaling ito dumating si Song Tak at palihim na itinulak ang kanyang katawan. Maya-maya dumating ang may bahay para tumulong sa pagtutulak sa kanya papasok ng elevator at sabay na pinahinto ang Din nang hinabol siya doon. Saglit itong itinulak ni Song Tak at nahuli siya ng direktor. Habang hindi alam kung paano ipapaliwanag si Sejin ay dumating hindi niya pinahintulutan ang sinuman na hawakan si Young Min. Dumating si Direk Han upang hanapin ang kanyang ina at nalaman na si Sejin ang tagapag-alaga ni Young Min. Galit niyang sinabi na simula nang pumasok sa trabaho ang kanyang nakababatang kapatid na si Song Tak nagkagulo na ang ospital ngunit inutusan pa rin ng kanyang ina si Direk Han na tulungan ang kanyang nakababatang kapatid. Maya-maya si Sejin ay nasa tabi ng kama ni Young Min. Nagsisi siya na iniwan siya sa nakaraan. Biglang napagtanto ni Young Min na mahal niya pa rin siya. Sinundan niya ito ngunit sa huli ay pinigilan siya ng 100 sa hangganan. Labis na nalungkot si Young Min. Sa sandaling ito dumaan si Song Tak. Kaya hiniram niya ang katawan ni Song Tak para sugurin ang dating kasintahan. Dahil hindi niya ito makita kinuha niya ang sasakyan at pinaandar ito. Noong araw na iyon buong araw na nagmamaneho si Young Min hanggang gabi sa anyo ni Song Tak. Sa kasamaang palad habang naglalakad sa kalye hindi sinasadyang nabangga niya ang isang babae dahilan para maalis ang kanyang kaluluwa sa katawan. Dahil kung lumayo siya ng higit sa 100 metro mula sa kanyang katawan ang kanyang kaluluwa ay maglalaho at mamamatay. Kaya mabilis na nakiusap si Young Min kay Song Tak na iligtas siya. Ngunit binigyang pansin lamang ni Song Tak ang babaeng nahimatay.
Para bang mayroon siyang napakalubhang sakit. Malapit nang mawala ang dalawang kamay ni Yang Min. Kung ipagpapatuloy niya ito mamamatay siya sa loob lamang ng ilang segundo. Biglang sinabi ni Song Tak kay Yang Min na pumasok sa kanyang katawan para iligtas ang pasyenteng ito. Pagkatapos ay inabot ni Song Tak ang kanyang kamay kay Yang Min. Mabilis na hinawakan ni Yang Min ang kanyang kamay upang ipasok ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Song Tak. Dahil doon napanatili ni Yang Min ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos mag-merge kinokontrol ni Yang Min ang katawan ni Song Tak para i-sterilize ang mga kubyertos. Pagkatapos ay mag-iniksyon ng dugo mula sa nerve tumor sa gitna mismo ng kalye na tumutulong sa pasyente na malampasan ang kritikal na kondisyon sa oras. Dinala ang babae sa emergency hospital. Namangha si Taehyun na kaya ni Song Tak ang sitwasyong ito. Bukod dito sa gitna ng kalsada kulang ang mga kagamitang medikal. Parami ng parami ang mga kasamahan na humahanga kay Song Tak. Ang pagkawala ng malay ni Yang Min ay naging sanhi ng kawalan ng mabubuting doktor sa ospital. Kaya ang mga seryosong pasyente ay naantala din sa kanilang mga schedule ng operasyon. Kabilang sa mga kaso ay isang bata na may kasaysayan ng pinagbabatayan ng mga medikal na kondisyon na ang kalusugan ay napakahina na walang ibang mga doktor na nang-ahas na magsagawa ng operasyon. Noong panahong iyon si Yang Min mismo ay tumanggi na operahan ang bata. Tinalikuran pa niya ang kamay ng bata. Ngayon sa pagbabalik tanaw sa batang ito lalo pang nagsisisi si Yang Min. Simula noon naging mas aktibo si Yang Min sa pagpasok ng kanyang kaluluwa sa katawan ni Song Tak upang tulungan si Song Tak na pangasiwaan ang maraming seryosong kaso ng emerhensya sa kabila ng katotohanan na lubhang mapanganib ang pagpasok ng mga kaluluwa sa katawan ng ibang tao ng maraming beses. Nakita ito ni Uncle Tae at nag-alala rin sa kaluluwa ni Yang Min. Maraming tao ang nailigtas ni Yang Min noong araw na iyon kaya mahal na siya ng mga kaluluwang napupuot sa kanya noon. Sa hindi inaasahang pagkakataon pagbalik niya sa kwarto ng ospital ay hindi na niya matagpuan ang katawan niya kahit saan. Inilipat pala siya ni Sejin sa VIP room. Simula ngayon dito na siya mananatili para alagaan si Yang Min at alagaan ang kanyang ama. Sa kasamaang palad gusto din ng jerk na direktor si Sejin. Nakaisip siya ng ideya na gustong angkinan si Sejin hanggat maaari. Natagpuan siya ni Yang Min na bastos ngunit wala siyang magawa. Isang araw binasa ni Sejin ang pahayagan at nakita niyang nagkamalay na ang kanyang ama. Sa katunayan sinadya ni Jin Sok na magpakalat ng chismis para magbenta ng mga stock. Agad na hinanap ni Sejin ang kanyang ama ngunit pinigilan pa rin siya ng kanyang kapatid na pumasok. Pumasok si Yang Min sa loob at nadiskubreng koma pa rin ang presidente. Inanunsyo ni Jin Sok na ibebenta niya ang stock kapag nasa peak na ito maghintay hanggang mamatay ang kanyang ama at pagkatapos ay bababa ang stock para makuha niya ang pera para bilhin ito. Nang maglaon sinundan ni Yang Min si Taehyun upang malaman ang katotohanan at natuklasan na si Taehyun ay kasabwat ng direktor at ng masamang anak. Inatasan ng direktor si Taehyun na pumalit at alagaan ang ama ni Sejin na may tungkuling tanggalin ang tubo sa paghinga kapag kinakailangan. Bilang kapalit malapit nang ma-promote si Taehyun bilang propesor. Dahil alam niya ang totoo labis na nagalit si Yang Min. Hinabol at binugbog niya si Taehyun pero walang epekto. Nakonsensya si Yang Min kaya mabilis siyang pumunta para humingi ng tawad sa ama ni Sejin. Nangako siya na gagawa siya ng paraan para matulungan ang Pangulo na labanan ang anak na walang kasiguraduhan. Noong gabing iyon pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Song Tak para hanapin si Taehyun at sabihin ang lahat ng kanyang mga sikreto. Binyantaan siya ni Song Tak na huwag gagawa ng maruruming bagay kung gusto niyang mabuhay. Takot na takot si Taehyun. Mabilis siyang tumakbo palabas para habulin si Song Tak at tinanong kung paano niya nalaman iyon. Ngunit si Song Tak ay natarante at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Natakot si Song Tak na malantad kaya pumunta siya sa control room at hiniling na tanggalin ang video. Kaya nang dumating si Taehyun para manood wala na siyang makita. Bumalik sa silid ng ospital sinabi ni Sejin na ang kondisyon ng utak ni Yang Min ay lumalala araw-araw. Naalala ni Yang Min na minsang sinabi ni Uncle Tae na ang pagkakaroon ng napakaraming buhay na tao ay magiging sanhi ng comatose na kaluluwa upang hindi na makabalik sa katawan kung saan kailangan niyang maging multo magpakailanman natatakot na mamatay. Kaya mabilis na nakatakas si Yang Min sa katawan ni Song Tak. Nakita niyang umiiyak ang dating kasintahan dahil natatakot itong mamatay.
Ipinangako ni Sejin na kung magising siya mananatili siya sa tabi niya magpakailanman. Nang marinig ang pangungusap na ito nangako si Young Min na hindi na muling papasok sa katawan ng ibang tao. Sa oras na ito isang itim na kaluluwa ang lumitaw sa ospital. Nakita ito ng ibang mga kaluluwa at natakot. Siya ang kaluluwa ng delivery man. Nang maglaon sa ospital nakatanggap sila ng isang lubhang kritikal na pasyente. Tumingin si Young Min sa kanya at agad niyang nalaman na mahirap itong kaso dahil sa atake sa puso. Ang mahirap na kaso na ito ay naging sanhi ng pagtanggi ni Professor Taehyun sa paggamot. Iminungkahi ni Taehyun na hayaan si Sang-tak na magsagawa ng operasyon. Nag-aalala si Sang-tak dahil hindi niya alam kung paano mag-opera ngunit nang tingnan niya ang asawa at mga anak ng kaawa-awang biktima pumayag si Sang-tak na gawin ang operasyong ito. Inutusan niya ang pasyente na mabilis na dalhin sa operating room sa katunayan sa kaluluwa ni Young Min upang makapasok sa kanyang katawan. Pero nanumpa lang si Young Min kay Sejin kaya hindi na niya magagawa yon. Kaya naman kinailangan ni Sang-tak ang mismong operasyon. Nang magsimula ang operasyon ang doktor at ang direktor ay dumating upang mag-obserba. Sandaling natarante si Sang-tak hindi alam ang gagawin. Siya ay clumsy may hawak pang ang scalpel. Ilang sandali pa ay bigla siyang lumingon kay Young Min. Nakiusap siya kay Young Min na pumasok sa katawan niya para sa kapakanan ng pasyente. Alam na ngayon ni Young Min na palagi siyang nakikita ni Sang-tak ngunit palaging nagpapanggap na hindi siya nakikita. Laking gulat ni Young Min kaya na-overwhelm siya. Bata pa lang pala ay may kakayahang makakita ng multo si Sang-tak. Sa pagkakataong iyon ay nakakita siya ng isang ina na hindi makapulot ng sapatos. Hindi natakot si Sang-tak at dinampot ang sapatos para tulungan ang multo. Nang makitang taos puso siyang nagmamakaawa kinailangan ni Young Min na huwag pansinin ang lahat at pumasok sa katawan ni Sang-tak. Ngunit ang eksenang ito ay naghinala sa maraming nanonood. Kaagad pagkatapos noon kumpiyansa na isinagawa ni Sang-tak ang operasyon. Ibinabaling pa rin ang kanyang kamay gaya ng nakasanayan ang mga galaw ni Sang-tak na humahawak sa scalpel ay hindi mailarawang galing. Ang operasyon ay isang kompletong tagumpay na nakakagulat sa lahat. Pagkatapos ng operasyon nag-uusap silang dalawa ng pribado sabi ni Sang-tak hindi lang si Young Min ang nakita niya kundi lahat ng iba pang kaluluwa. Pakiramdam ni Young Min ay nalinlang siya dahil matagal na siyang hindi pinapansin ni Sang-tak dahilan para makapasok si Young Min sa katawan ni Sang-tak nang hindi mabilang na beses nang hindi niya nalalaman. Matindi ang pagtatalo ng dalawa sa mga pahayag ng tagumpay at pagkatalo. Pagkatapos ng pagtatalo tumigil ang dalawang tao sa paglalaro ng body incarnation game. Mula nang makahimalang matagumpay na operasyon lahat ay nagtaka kung bakit si Sang-tak ay isang trainee ngunit napakahusay ng ganoon. Hiniling din ng direktor na suriin ang video ng operasyon na ginawa ni Sang-tak. Kinabukasan biglang sumugod ang mga reporter para hanapin si Sang-tak. Lumalabas na si Direk Han ang nag-post ng balita na si Sang-tak ay may mahusay na surgical ability online. Dahil sa akala niya ay swerte lang ang kanyang nakababatang kapatid sa kinabukasan ay nakatagpo si Sang-tak ng isang mahirap na kaso at kung hindi niya ito kakayanin siya ay masusumbat ng husto. Galit na galit si Sang-tak sa kapatid na ito. Nag-aagawan pala ang magkapatid para sa mana. Mula nang magkagalit sina Young Min at Sang-tak sa isa't isa nagsimulang magkaroon ng clumsy day si Sang-tak ng mag-isa. Siya ay clumsy kapag nagsasagawa ng mga operasyon sa pasyente kahit na ang pag-alis ng drain ay nabigo. Nakita ni Young Min ngunit tumanggi siyang tumulong. Kaya hindi nasisiyahan si Sang-tak ay nagpa siya na maghiganti. Binuksan niya ang bintana at itinapon ang best ni Young Min. Kahit anong pakiusap ni Young Min ibinaba pa rin ni Sang-tak ang vest sa kalye. Ang dalawang tao ay higit na napupuot sa isa't isa sa bawat araw. Sa oras na ito lalong lumakas ang itim na kaluluwa ng delivery man. Laging sinusundan ng taong ito si Young Min at wala siyang alam. Para naman kay Sejin araw-araw niyang sinubukang dalhin sa mga bodyguard ang pagkain na allergic ang kanyang ama at sumagot sila na nakain na niya ito. Matapos marinig ito agad na nalaman ni Sejin na hindi pa nagising ang kanyang ama. Natakot ang kaluluwa ni tatay na kapag mas nag-iimbestiga si Sejin mas maraming panganib ang mapapasok. Kaya nakipag-usap ang kaluluwa niya sa kaluluwa ni Young Min. Nais hilingin ng chairman kay Young Min na alagaan ang kanyang bunsong anak na babae.
Sa sandaling iyon pumasok si Taehan at binigyan ng iniksyon ang chairman na lason para mapanatili ang coma ng chairman. Alam ng chairman na may malaking plano ang kanyang anak kaya gusto niyang hilingin kay Young Min na protektahan ang kanyang anak. Sa bahaging ito nasa kritikal na kondisyon ang bangkay ng delivery man na naging sanhi ng aksidente ni Young Min. Sa kabutihang palad dumating si Sejin sa emergency room sa oras. Biglang sumulpot ang kaluluwa ng delivery man at nakiusap kay Young Min na iligtas siya. Sinabi niya kay Young Min ang lahat ng totoo. Noong araw na iyon dahil sa pera na aksidente siya kay Young Min. Sa hindi inaasahang pagkakataon inilagay nito ang sarili sa isang kritikal na sitwasyon. Lumuhad siya at humingi ng tawad kay Young Min. Unti-unting nabunyag ang mga tanong ni Young Min. Higit pa rito nag-eavesdrop si Young Min sa pag-uusap ni na Director Han at Sejin at nalaman na si Director Han ang humiram ng telepono ni Sejin para mag-text para makipagkita sa kanya sa araw ng aksidente. Sa makatuwid dapat imbestigahan at paalang-sala ni Young Min ang kanyang sarili. Narito ang batang may malubhang karamdaman ay nagmamakaawa kay Sung Tak para sa operasyon. Si Sung Tak ay labis na nalulungkot ngunit hindi niya magawa iyon. Tanging si Young Min lang ang makakagawa ng mahirap na kaso ngayon. Tumakbo ang bata para yakapin ang kanyang ina at umiyak na lalong nagpalungkot kay Sung Tak. Kaya't natagpuan niya si Young Min at gusto niyang makapasok ang kaluluwa ni Young Min sa kanyang katawan at ooperahan ni Young Min ang bata at tutulungan ni Sung Tak si Young Min na imbestigahan ang katotohanan ng kanyang aksidente. Mabilis na nagkasundo ang dalawa at pumayag na magtulungan. Sa sandaling ito mayroong isang emergency na pasyente ngunit patuloy siyang pinapagalitan ng asawa. Nagtungo pala sa bundok ang biktima para makipagrelasyon at natamba. Nang makitang magulo ang kasong ito nagkusa si Young Min na umalis. Ngunit ang hanggal na si Sung Tak ay sadyang gustong pumasok sa kaluluwa ni Young Min at pumunta para iligtas ang mga tao. Ngunit dahil dito hinawakan ni Mrs. ang kanyang buhok. Sa oras na ito ang pasyente ay walang malay at nangangailangan ng emerhensyang paggamot. Agad na inilabas ng lahat ang asawa para makapagtrabaho si Young Min. Matagumpay na napagaling ng napakatalino na Young Min ang pasyente. Pagkatapos ng operasyon dinala ang pasyente sa recovery room. Sa hindi inaasahang pagkakataon pumunta rito ang asawa ng manliligaw para maghiganti. Napakatalino ni Young Min at mabilis na nakalabas sa katawan ni Sung Tak bilang doktor na nagligtas sa lalaking iyon. Kaya pinalo si Sung Tak. Pagkatapos ng masasakit na insidenteng ito muling nagalit si Sung Tak kay Young Min. Sa hindi inaasahang pagkakataon ang eksenang ito ay na-record ng kamera at nakita ito ng direktor. Hiniling niya sa security guard na padalhan siya ng mga video tungkol kay Sung Tak araw-araw. Sa oras na ito may isang batang babae sa labas na umiiyak ng mapait humihiling na bawasan ang bayarin sa ospital ng kanyang kapatid. Siya ang kapatid ng delivery man. Upang kumita ng pera para sa mga bayarin sa medikal ng kanyang kapatid kailangan niyang magtrabaho hanggang sa siya ay mapagod. Nangako ang delivery man kay Young Min na kung magising siya magiging saksi siya sa aksidente ni Young Min. Isa itong pagkakataon para ilantad ni Young Min ang plot ng direktor. Pero bago pa man magawa ni Young Min sinimulan na ng direktor ang panliligaw kay Sejin. Lumalabas na maraming taon na ang nakalipas talagang nagustuhan niya si Sejin. Namangha ang direktor nang makita siyang kumukuha ng butil ng bigas sa kanyang buhok at kinakain. Nang hapong iyon nagdala siya ng pagkain para manligaw kay Sejin ngunit nakita niyang nakapatong ang ulo niya kay Young Min. Ang lunchbox ay kailangang itapon sa basurahan. Ngayong nakoma na niya si Young Min dapat ay kanya na si Sejin. Kasabay nito niloko ni Sung Tak si Taehyun na pumunta sa ibang lugar para mapalitan niya si Taehyun at maturukan ng gamot ang presidente. Nagkunwaring nalilito si Sung Tak kaya hindi pinansin ang dalawang bodyguard at matagumpay na nakalusot si Sejin sa silid ng ospital. Nang lumabas ang security guard pumasok si Sejin para makita ang kanyang ama. Ang makita ang kanyang ama na hindi gumagalaw at haggard sa kama ay labis na nakakadurog ng puso. Ngayon ay sigurado na siya na sinaktan ng kanyang masamang kapatid ang kanyang ama. Ilang sandali pa lumabas si Sejin na ikinagulat ng dalawang bodyguard. Sinabi niya na kung ayaw nilang mawalan ng trabaho dapat nilang ilihim ito at sa susunod ay huwag na siyang pigilan sa pagpasok. Sinabi ni Sung Tak kay Sejin ang katotohanan tungkol sa delivery man na naging sanhi ng aksidente ni Young Min.
Kaya nagpasya si Sejin na siya na ang bahala sa paggagamot sa delivery man. Ngayon ang araw na inooperahan ang batang may malubhang karamdaman. Dinala ni Sang Tak ang bata sa operating room. Sa pagkakataong ito ay sumunod din si Young Min ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naharang siya ng limitadong pader. Habang nagsimula ang operasyon si Sang Tak ay nalilito at hindi alam kung ano ang gagawin. Ito ay lumabas na sa oras na ito ay kinukuha ang katawan ni Young Min para sa isang scan na naging sanhi ng kanyang katawan na lumampas sa 100 mem limit sa operating room. Si Taehyun ang mamamahala sa operasyong ito at si Sang Tak ang magiging katulong. Ngunit hindi pa niya napasok ang kaluluwa ni Young Min sa kanyang katawan kaya labis siyang nag-aalala. Nahulog niya ang electric knife pagkatapos ay hindi sinasadyang nahawakan niya ang kanyang kamay sa lupa. Bilang resulta siya ay pinalayas at na-disinfect bago siya pinayagang makapasok. Nang kritikal ang sitwasyon mabilis na pinuntahan ni Young Min ang mga kaluluwa ni Uncle Tae. Dito pumayag na tumulong si Tio Te sa larawan ng babaeng naglilinis. Pumunta siya sa imaging room para kunin ang katawan nito. Dahil doon nakalapit si Young Min sa operating room. Sa panig na ito si Sang Tak ay clumsy at palagi ang pinapagalitan. Agad na nagpakita si Young Min dito sa kritikal na sandali. Ang kaluluwa ni Young Min ay nagsimulang pumasok sa katawan ni Sang Tak. Agad na nagbago si Sang Tak at nagsagawa ng napakahusay na operasyon. Dahil doon ay nagsimulang maguluhan si Taehyun. Ni hindi niya magawa ang mga pangunahing hakbang. Kaya hiniling ni Sang Tak kay Taehyun na manatili para magawa niya ito. Kapag may nangyari sa pasyente malilibyugan ang professor chair ni Taehyun. Matapos marinig ito natakot si Taehyun kaya ibinigay niya ang kanyang upuan kay Sang Tak. Ang pagpapalit ng artificial na puso ay isang napakahirap at bihirang pamamaraan. Nagawa na ito ni Young Min noon kaya sanay na sanay siya. Laking gulat ng Dean. Pagkatapos ng operasyon ay humiga ang dalawang binata na tumatawa na parang nanalo sa loto. Ngunit si Sejin sa loob ay nakatanggap ng nakakagulat na balita mula sa isang dayuhang kasamahan. Binasa ng propesor ang mga resulta ng pagsusulit ni Young Min na nagpapakita na wala na siyang 1 buwan upang mabuhay. Ito ay labis na ikinalungkot ni Sejin. Nang gabing iyon buong gabing gising si Young Min sa paghihintay na magising ang sanggol. Nang makita niyang bumukas ang mga mata ng sanggol tuwang-tuwa siya kaya napaiyak siya. Hindi pa ito nangyari sa isang mayabang na tao tulad ni Young Min. Kasabay nito sumulat si Young Min ng ulat tungkol sa operasyon ng bata kagabi. Pero hindi alam ni Sang Tak si Young Min ang sumulat nito. Nang malaman niya ito ay mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto para buksan ang computer at tanggalin ang report. Sa hindi inaasahang pagkakataon na i-print ito ni Taehyun noon. Natuklasan ni Taehyun na ang ulat ni Sang Tak ay kapareho ng naunang ulat ni Young Min. Nagsimulang magpanik si Taehyun iniisip kung sinapian ba talaga si Sang Tak ng multo ni Young Min. Sa panig na ito si Sang Tak ay natatakot na malantad kaya't pinagalitan niya ang kaluluwa ni Young Min. Habang nakikipagtalo sa kaluluwa ni Young Min pumunta rito ang kanyang ina. Hindi sinasadyang nakita ng ina si Sang Tak na nagsasalita mag-isa nakakatakot ang itsura. Dahil bata pa lang ay nakikipag-usap na si Young Min sa mga multo akala ng nanay niya ay may sakit siya. Sa bahaging ito dumating si Sang Tak para tanggalin ang drainage tube para sa pediatric na pasyente. Maraming mga usisero ang pumunta sa kanya dahil nabalitaan nilang napakatalino niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon iminulat ng bata ang kanyang mga mata at nakita ang kaluluwa ni Young Min. Tinanong ng bata kung bakit siya nakapasok sa katawan ni Sang Tak. Natarante si Young Min at naging dahilan ng pagkalaglag ng drainage tube. Nadismaya ang lahat nang makita iyon. Sa gilid na ito nakita ni Sejin na nakoma ang delivery man at hindi pa siya nagising. Habang sinusuri ang lahat ay normal nagtataka siya at hindi niya maintindihan nang biglang sumigaw ng malakas ang babaeng naglilinis dahil hindi kasya ang takip ng basurahan. Kinailangan ng tagapaglinis na babae upang tingnan kung mayroong anumang mga dents kahit saan. Naintindihan ni Sejin ang ibig sabihin noon kaya tinanggal niya ang benda sa ulo ng delivery man. And sure enough she saw a blockage there. Sa panig na ito alam ni Sang Tak ang tungkol sa lihim na paghiram ni Young Min sa kanyang katawan at pagkatapos ay nagsagawa ng operasyon sa puso sa isang mang-aawit.
Alam ni Sang Tak na kapag nagpatuloy si Yang Min sa pagpasok sa kanyang katawan hindi na makakabalik sa katawan si Yang Min kaya galit niyang pinagalitan si Yang Min. Sa oras na ito oras na para magkaroon ng pangalawang heart transplant ang singer. Huling beses na mismong si Yang Min ang nagsagawa ng operasyon sa puso para sa kanya dahil walang ibang nakagawa nito maliban sa kanya. Sa araw ng operasyon nakablaus na si Yang Min at dinala rin sa anesthesia room ang babaeng singer. Sa hindi inaasahan noong araw na iyon biglang nawala si Sang Tak kaya napilitan ang operasyon para palitan siya ni Tae Hyun. Si Yang Min ay nakatayo sa tabi niya labis na nag-aalala dahil ito ang pasyente na pinalitan ang balbula ng kanyang puso 10 taon na ang nakakaraan. Ang pagpapalit ng second heart valve na ito ay 10,000 beses na mas mahirap. Tumayo si Yang Min sa tabi niya labis na nag-aalala at sa wakas nangyari ang kinatatakutan niya. Aksidenteng nahawakan at naputol ni Tae Hyun ang coronary artery. Ang presyon ng dugo ng pasyente ay nagsimulang bumaba ng husto. Walang magawa si Yang Min ngunit wala siyang magawa. Sa kritikal na sandali na ito nagpakita si Sang Tak kaya ang kaluluwa ni Yang Min ay pumasok sa katawan ni Sang Tak at mahusay na naitama ang mga pagkakamali ni Tae Hyun. Dahil doon naging matagumpay ang operasyon ngunit pagkalabas ng operating room hiniling ni Sang Tak na tapusin ang kontrata kay Yang Min. Simula ngayon hindi na niya papasukin ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan niya dahil alam niyang kapag pumasok ulit si Yang Min sa kaluluwa mamamatay talaga si Yang Min. Ang ina ni Sang Tak ay nagre-review ng mga video na may kaugnayan sa kanyang anak. Hiniling niya sa mga tauhan na tanggalin silang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon kinopya ni Director Han ang lahat sa isang USB at gustong gamitin ito para ay hijack ang mana. Ngayon nagpa siya si Sang Tak na kanselahin ang kanyang kontrata kay Yang Min. Ayaw niyang mamatay si Yang Min ngunit sa kasamaang palad ay tinanggap ng ospital ang isang pasyenteng may ruptured abdominal aorta. Wala ng doktor ang ospital na maaaring magsagawa ng operasyon kaya napilitan silang tumanggi na tanggapin ang pasyente at ilipat ang pasyente sa ibang ospital. Biglang ginamit ni Sang Tak ang kamay niya para harangan ang hospital bed. Ang larawang ito ay kapareho ni Yang Min 10 taon na ang nakakaraan. Noong araw na iyon siya mismo ang nagligtas ng ganoong pasyente. Sa oras na ito pareho ang iniisip ni na Yang Min at Sang Tak na magsagawa ng operasyon upang matulungan ang pasyenteng ito. Kung tungkol sa mga kahihinatnan kakalkulahin nila sa ibang pagkakataon. Dahil alam ni Yang Min na kailangan niyang mamatay sa madaling panahon gusto niyang gamitin ang kaunting oras na natitira niya para iligtas ang mga tao. Matapos nilang matagumpay na maoperahan ang pasyente inihayag ni Sejin na nagkamalay na rin ang naghatid. Umaasa si Yang Min na sasabihin niya ang buong katotohanan parehong inilantad ang mga krimen ng direktor at pinawalang sala si Yang Min. Sa hindi inaasahan hindi niya naalala ang nakaraang kontrata. Galit na galit si Yang Min. At the same time hinayaan din ni Director Han na may magbayad ng lahat ng bayarin sa ospital na parang sinusuhulan ang naghatid para hindi siya magsabi ng totoo. Sa walang kabuluhan gumugol sila ng labis na pagsisikap upang iligtas siya ngunit ginawa niya iyon. Habang galit si Yang Min at gusto siyang lumunin ng buhay biglang lumitaw ang espiritu ni Tio Tet at sinabi sa kanya na sinumang magising ay hindi na maalala kung ano ang ginawa ng kanilang kaluluwa. Iyon ay nangangahulugan na ang tunay na tagapaghatid na tao ay hindi matandaan ang anumang bagay at ngayon sisihin siya ay hindi kahulugan. Kaya pumunta si Sang Tak para ipaalala sa delivery man na noong araw na nangyari ang aksidente siya ay kinuha ni Director Han para saksakin si Yang Min. Matapos marinig ito labis na natakot ang delivery man. Noong araw na iyon ang kaluluwa ng ama ni Sejin ay umupo at nakipag-usap sa kaluluwa ni Yang Min. Hiniling niya kay Yang Min na tulungang parusahan ang kanyang anak na hindi karapat-dapat. Kaya kinabukasan dumagsa ang mga mamamahayag upang kapanayaman ang anak. Na-post na online ang larawan ng ama na nakoma. Ang pamamaraang ito ay matagumpay tulad ng inaasahan. Agad na nagtungo sa silid ng ospital ng Pangulo ang mga taong sangkot sa iskandalo. Naroon din ang direktor ng ospital at si Taehyun. Tinawagan ni Sejin ang abogado ng kanyang ama na siyang tagabantay ng testamento at nagsimulang ipahayag ng abogado ang testamento ng Pangulo. Kasabay nito naglabas ng utos na huwag resuscitate ibig sabihin kapag huminto sa pagkain ang kanyang puso magiging wasto ang testamento. Kaya naman nakoma siya ng bagong anak dahil kapag namatay ang presidente mawawala sa kanya ang lahat.
Matapos ang iskandalo na ito si Direk Han ay binatikos ng husto ng ina ni Samtak. Puyat man ang pasyente o hindi ka malito. Nang makitang hindi mapagtakpan ang insidente kailangan niyang sisihin si Taehyun. Personal na kinuha ni Sejin ang kanyang ama upang ipasuri ang kanyang puso at baga habang ang kanyang kaluluwa ay nanatili upang paglaruan ang kaluluwa ni Uncle Tae. Mukhang ito na ang huling laro sa buhay ng Pangulo. Sinuri ni Sejin upang makita na ang kanyang ama ay wala ng palatandaan ng buhay. Parehong tumigil sa paggana ang kanyang puso at baga. Iyak siya ng iyak dahil hindi niya kinaya. Ngayon siya ay nagkaroon upang isagawa ang isang huwag resuscitate order. Kahit na ayaw kailangan pa ring ilabas ni Sejin ang breathing tube para ideklara ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa sandaling iyon nawala rin ang kanyang kaluluwa. Sa araw ng libing muling pumasok sa kaluluwa ni Samtak ang kaluluwa ni Youngmin para bisitahin siya. Alam ni Youngmin na wala na siyang mabubuhay pa kaya nagpasya siyang makipagtulungan kay Samtak sa lahat ng hindi nagamot na mga kaso. Ang lupon ng ospital ay natural na sumasang-ayon dito. Baliw na trabaho ang dalawa kaya hindi sila nagpahinga ng ilang araw. Habang si Samtak ay nakaramdam ng labis na pagod ang kaluluwa ni Youngmin ay lumitaw na puno ng enerhiya. Dahil kaluluwa si Youngmin hindi siya napapagod. Gayunpaman sa tuwing may dumating na emergency na pasyente ang dalawa sa kanila ay masigasig na tumakbo ng mabilis upang tulungan sila. Kasabay nito sinubukan ni Taehyun na saktan si Youngmin. Ibinigay niya ang ulat na minsang isinulat ni Samtak kay Direk Han. Sigurado si Taehyun na ang ulat na ito ay isinulat ni Youngmin. Kinumpirma ni Taehyun na ang nakababatang kapatid ng direktor ay sinapian ng multo ni Youngmin. Hindi naniwala si Direk Han noong una. Ngunit bigla niyang nabalitaan na pupunta ang kanyang lolo sa ospital kaya mabilis siyang umuwi. Sa hindi inaasahang pagkakataon sa sandaling nakilala niya ang kanyang lolo pinagalitan ng lolo si Direk Han sa pagpapabiya sa Samtak na magtrabaho ng husto. Dahil alam na si Professor Youngmin ay nakoma at walang surgeon bakit hindi humanap ng magaling na doktor na papalit sa kanya. Nag-aalala din ang mga tauhan na kung hindi ito magawa dapat kang magbitiw kaagad. Nang gabing iyon binisita ni Youngmin si Sejin at nadatnan itong umiiyak. Nalungkot siya dahil kakaalis lang ng kanyang ama. Kaya hindi kayang tretuhin siya ni Youngmin ng ganoon. Nakahiga lang ba siya doon sa isang coma naghihintay na ideklara nito sa kanya ang kanyang kamatayan. Nang makita siya ni Youngmin na umiiyak labis din siyang nalungkot. Nagsisi siya na hindi niya ito matulungan. Sa sandaling ito nakita niyang paparating si Samtak kaya agad na pumasok ang kanyang kaluluwa kay Seth at pumasok sa silid. Ginamit ni Youngmin ang kamay ni Samtak para takpan ng kumot si Sejin at hindi niya nakalimutang haplasan ang mukha nito. Sa kanyang panaginip na panaginipan din ni Sejin si Youngmin. Panaginip niyang tinanong siya kung naroon ba talaga siya. Biglang umupo si Sejin at nagyakapan ang dalawa. Sa hindi inaasahan salamat sa masayang pakiramdam na iyon nagkaroon ng brainwaves ang katawan ni Youngmin. Masayang ibinalita ni Youngmin kay Samtak na malapit na siyang magising. Nagmamadaling tumakbo si Samtak para tanungin si Sejin kung may brainwave si Youngmin. Dahil dito ay naghinala si Sejin kung bakit alam ni Samtak. Kinailangang magsinungaling si Samtak at sabihing na panaginipan niya ito. Dahil sa kakayahang gumising mas mahal ni Youngmin ang buhay. Araw-araw ay hinihiling niya kay Samtak na pumunta at paalalahanan si Sejin na kumain. Dahil sa biglaang interes ni Samtak sa kanya natarante si Sejin. Naalala niyang malinaw na narinig niya ang boses ni Youngmin sa pagkanta kagabi ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata nakita niyang si Samtak iyon. Pero nang yakapin siya pakiramdam niya ay si Youngmin talaga. Naalala ni Sejin na kagabi hinaplos ni Samtak ang kanyang buhok. Ito ay talagang kakaiba. Nagsimulang maghinala si Direk Hansen na ang nakababatang kapatid ni Samtak ay sinapian ng kaluluwa ni Youngmin. Madalas niyang lihim na pinapanood ang kanyang nakababatang kapatid na nag-opera at talagang napagtanto na ang kanyang mahusay na operasyon ay kapareho ng kay Youngmin. At saka noong araw na iyon nahuli niya ang kanyang nakababatang kapatid na bitbit ang bangkay ni Youngmin. Tila si Samtak ay sinapian ng kaluluwa ni Youngmin. Sa bahaging ito tinulungan ni Samtak ang isang babaeng multo na mahilig magbasa ng mga libro habang ang kanyang katawan ay koma pa rin sa sarili niyang silid.
Sinuri ni Samtak ang record ng medikal at nalaman na dahil sa kawalan ng tulog nontog ang kanyang ulo sa gilid ng mesa at nakoma ngunit hindi malinaw kung ano ang pinagbabatayan na pumipigil sa kanyang paggising. Kaya dumiretso si Young Min para hingin ang kanyang kaluluwa. Dahil doon ay alam niyang kapag nahulog siya damyugo ang kanyang ilong. Agad itong ipinaalam ni Samtak kay Sejin. Biglang napagtanto ni Sejin na ito ay telangiectasia syndrome at ang pagkahulog ay nagdulot sa kanya ng impeksyon sa central nervous system. Lalong nagtaka si Sejin kung bakit alam ni Samtak ang mahiwagang bagay na iyon. Kung isinagawa ang brain surgery may pagkakataon ang pasyente na magkaroon ng malay ngunit delikado ang brain surgery procedure kaya nag-aalangan ang gumagamot na doktor. Pinagtibay ni Sejin na ito ang tanging opsyon upang matulungan ang pasyente na magkaroon ng malay. Ang kanyang determinasyon ay nakumbinsi ang doktor na sumang-ayon. Nang marinig ng kaluluwa ng dalaga ang balita labis siyang natuwa. Ngunit sa kritikal na sandali naglaro ang direktor na si Han upang ilantad ang kwento ng pagpasok ng kaluluwa ni Young Min sa katawan ni Samtak. Inayos niya na maoperahan si Samtak sa napunit na balbula sa puso pagkatapos ay direktang nag-obserba. Hinayaan niyang maging katulong niya si Taehyun para magbantay ng mabuti. Para kumpirmahin kung si Samtak ay talagang sinapian ni Professor Young Min o hindi. Pinaikot pa rin ni Young Min ang kanyang palso bago ang operasyon gaya ng dati. Ang bawat operasyon ay napakahusay lalo na ang ugali ng paggamit ng kaliwang kamay sa pananahi. Inamin ni Taehyun na ang lahat ng mga operasyon ay ginawang pareho walang pagkakaiba. Labis ding nagulat ang direktor sa labas. At para makasigurado ay tinawagan niya si Sejin para gumawa ng distraction. Sinadya ni Taehyun ang tanong na si Young Min lang ang nakakaalam. Walang kamalay-malay na sinagot si Samtak kaya inilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Nang matuklasan ni Young Min na nakaset up na siya huli na ang lahat. Ngayon alam na nila na pumasok sa Samtak ang kaluluwa ni Young Min. Dahil alam niyang hindi niya ito maitatago kay Direk Han tapat na inamin ni Young Min na ang katawan ni Samtak ay kinokontrol ng kaluluwa ni Professor Young Min. Pero hindi ba si Young Min ang kanyang money printing machine? Kaya please masunurin na hintayin na magising si Young Min at huwag mo akong saktan. Alam kasi ng sikreto ni Direk Han at ng anak ni Taikon na si Young Min ang lahat. Hindi nakaimik si Direk Han at walang masabi. Batang Min sa anyo ng Samtak masayang umalis. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon si Direk Han ay nagsimulang minumulto ng pagkakaroon ng mga multo. Kahit kausap ay hindi siya naglakas loob na magsalita dahil natatakot siyang nakikinig si Young Min. Sinabi rin ni Young Min kay Samtak na alam ni Direk Han ang lahat. Ipinagtapat ni Samtak na noong nakaraan ay naaksidente siya na muntik ng mamatay at mula noon ay bigla na lang siyang nagkaroon ng kakayahang makakita ng mga multo. Noong bata pa siya takot siya at tumakas. Pero nagkunwaring hindi nakita ni Samtak kaya okay lang. Gayunpaman sa pag-opera sa mga pasyente lumitaw ang kanilang mga kaluluwa at labis na natakot sa kanya. Kaya naman laging tinatalikuran ni Samtak ang surgical practice. Kaya naman siya ang laging umaasang magising si Young Min. Ang dalawang taong nag-uusap ay sa kasamaang palad ay narinig ni Direktor Han. Hinihintay na lumabas ng kwarto si Sejin habang abala sa telepono pumasok si Han at balak niyang tanggalin ang breathing tube ni Young Min. Dahil kung mamatay si Young Min matatapos ang lahat. Wala nang makakapagbanta sa kanya. Pero sa pag-aakalang mawawala sa kanya ang money printing machine hindi na niya ginawa. Noong gabing iyon umuwi si Direk Han at tinanong si Samtak kung bakit niya hawak ang multo. Hindi masyadong nagpaliwanag si Samtak at gustong makipagtulungan kay Direk Han. Kung magsisi si Direk Han mapapatawad siya ni Samtak. Sa hindi inaasahang pagkakataon binyantaan ni Direk Han si Samtak bilang ganti. Paano kung mamatay si Young Min? Kinaumagahan mabilis na tumakbo si Samtak sa ospital para hanapin si Young Min. Buti na lang at okay siya. Ngayon ang araw na inoperahan si Sejin. Si Sejin ang pangunahing doktor na nagsasagawa ng operasyong ito. Bagamat matagumpay ang operasyong ito kailangan pa rin niyang gamutin ng mas matagal. Kapag ang mga impeksyon sa utak ay ganap na gumaling ang pasyente ay maaaring magkaroon ng malay.
Alam na ang kaligayahan ay makakatulong kay Yang Min na gumising ng mas mabilis, maingat na hiniling ni Samtak sa kanyang mga kasamahan na bantayan ang katawan ni Yang Min at binili niya si Sejin ng tiket para manood ng konsyerto at kasabay nito ay pinahintulutan ang kaluluwa ni Yang Min na pumasok sa kanyang katawan upang puntahan ito kasama si Sejin. Kaya noong araw na iyon si Yang Min sa anyo nina Samtak at Sejin ay nanood ng isang konsyerto. Nang magkatabi ang dalawa biglang lumitaw ang mga alaala ng estudyante ni Sejin. Kahit mahirap ang sitwasyon palagi silang may isa't isa. Paglabas ng teatro curious na tinanong ni Sejin kung bakit pinili ni Samtak na maging surgeon. Sagot niya dahil minsan nangako siya sa isang babae na gagawin iyon at nagtrabaho siya bilang isang neurologist. Ang sagot na ito ay eksaktong katulad ng pangako sa pagitan nila ni Yang Min noong nakaraang araw. Biglang natigilan si Sejin. Hindi niya maintindihan kung bakit alam iyon ni Samtak. Simula noong araw na pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Samtak, maraming problema ang kanyang naranasan. Ang pediatric na pasyente na kanilang inoperahan ay biglang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan upang hanapin si Professor Yang Min. Walang malay ang katawan ng bata sa sahig at ginagamot ng isang babaeng nurse. Pagkasagasa ni Samtak, bigla niyang tinanong ang multo ni Professor Yang Min kung malapit lang siya. Ang tanong ay labis na ikinagulat nila. Hindi nila inaasahan na alam na niya ang tungkol sa pagkakaroon ng kaluluwa sa pagitan ni na Professor Yang Min at Samtak. Hindi man nakita ng nurse ang multo, confident siyang nagsalita. Dahil napansin niyang si Professor Yang Min lang ang nagpainit ng mga kamay niya bago ang operasyon. Bumalik silang dalawa para obserbahan ang bata at nadiskubre na kailangan niya ng isa pang operasyon para mapalitan ang posisyon ng artificial na balbula. Ngunit si Samtak ay isang intern kaya wala siyang autoridad na mamuno. Nanawagan siya sa ibang mga propesor na tanggapin ang operasyong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumanggi silang lahat. Kahit sa ibang mga operasyon tinanggal nila ang pangalan ni Samtak sa ACAP. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Direktor Han. Galit na galit si Samtak ngunit wala siyang magawa. Si Yang Min ay orihinal na may charity fund na nakatuon sa pagtulong sa pagbabayad ng mga bayarin sa ospital para sa mga operasyon sa puso na pinangangasiwaan niya. At ang batang ito ay kasama rin sa listahang iyon. Sinabi ng pinuno ng departamento na kung hindi maoperahan ang bata sa lalong madaling panahon, hindi ito magising. Lumapit siya para hilingin kay Direk Han na operahan ang bata. Ngunit ginamit ni Direk Han ang mga pribadong bagay para maghiganti. Ang lahat ng mga pasyente na namamahala sa Yang Min ay dapat na suspindihin ang medikal na pagsusuri. Tungkol naman sa pera ng pondo, diretso itong ililipat sa pondong pinangangasiwaan ni Director Han. Hindi naiwasang mabigla ang pinuno ng departamento. Paano niya ipagpapalit ang buhay ng pasyente sa pera? Kasabay nito tumakbo ang kaluluwa ng bata para yakapin ang kanyang ina ngunit hindi niya magawa. Nang makita niya ang kanyang katawan sa kama, napaluha ang bata kaya hindi na nakayanan ni Samtak. Kaya nakipagtulungan siya sa dean at iba pang mga propesor para gumawa ng eksena para linlanggan si Direk Han. Nagbago ang lahat ng oras ng trabaho, naghihintay sa araw na operahan ang bata. Ngunit si Samtak lamang ang may walang laman na schedule. Kaya naman pinayagan si Samtak na pumasok sa operating room bilang katulong. Nakaupo sa labas si Direk Han at tinitingnan kung si Yang Min o si Samtak. Sa hindi inaasahan sa panahon ng operasyon, nanginginig ang kamay ni Samtak. Tila ang koneksyon sa pagitan ng kaluluwa at katawan ay hindi matatag na lubhang mapanganib para sa operasyon. Kinabahan din ang dean at si Director Han sa labas para sa kanya. Kinailangan ni Yang Min na alalahanin ang pangakong tutulungan ang batang ito na makabalik upang makitang muli ang kanyang ina. Ngunit sa hindi inaasahan, nangyari pa rin ang hindi pangkaraniwang bagay na ito. Napakahirap tapusin ang operasyon. Pagkatapos ng operasyon, mabilis na tumakbo palabas si Yang Min. Tinanong niya si Tio Teth kung bakit ngayon nang pumasok ang kaluluwa sa Samtak, patuloy siyang nagkakaroon ng mga problema. Ngunit hindi maintindihan ni Tio Teth kung bakit. Ang nakakapagtaka pa ay biglang naalala ni Samtak ang operasyon. Pero kanina nang pumasok ang kaluluwa ni Yang Min, wala siyang maalala. Malapit nang magising ang kaluluwa ng bata at agad na pinuntahan si Yang Min. Hiniling ng bata kay Yang Min na tulungan niya ang bata na magising. Nagising din si Yang Min kasama ang bata. Ang pahayag na ito ay tila dinudurog ang puso ni Yang Min na gustong-gusto ngunit hindi niya magawa.
Magkayakap ang tiyo at pamangkin. Biglang nawala ang kaluluwa ng bata. Sinugod ni Young Min sa silid ng ospital at nagising ang sanggol. Pero ngayon si Samtak na lang ang nakikita at nahahawakan ng bata. At walang ingat na tinukso ni Samtak si Young Min. Umalis si Young Min na heartbroken. Galit na sigaw niya dahil gulay siya. Kaya kahit anong gawin niya si Samtak lang ang magmamana. Malungkot na bumalik si Young Min sa kanyang silid, nakita si Sejin na natutulog sa tabi ng kanyang katawan. Isa pang bagay na labis na nagpalungkot sa kanya. Napaluha si Young Min na parang bata. Bakit lahat ng tao ay miserable dahil sa kanya? Pinagalitan niya ang kanyang katawan upang magising na nagbabalak na humiga doon at pahirapan ang lahat kung gaano katagal. Sa labas narinig ni Samtak ang lahat. Heartbroken din siya para kay Young Min. Kinabukasan biglang bumalik sa ospital ang kapatid ni Sejin. Dumiretso siya sa kwarto ng ospital ni Young Min para makita si Sejin. Ang kaluluwa ni Young Min na nakatayo sa tabi niya ay nakarinig ng isang bagay na lubhang nakakabigla. Noon pala ay sadyang pinilit ng kanyang kapatid si Sejin na pumunta ng Amerika. Kung hindi baka may mabali siya sa braso ni Young Min. Noong araw na iyon kumuha siya ng isang grupo ng mga thug para bigyan ng babala si Young Min. Nagbanta sila na gagawing hindi maoperahan ang kamay ni Young Min. Ngayon pumunta na naman siya dito para manggulo. Nais niyang pilitin ang kanyang kapatid na babae na pumirma sa isang papel tumangging magmana ng ari-arian ng ama. Walang magawang pinanood ni Young Min si Sejin na nakikipaglaban sa kanyang masamang kapatid. Sa kabutihang palad tumakbo si Samtak doon sa oras. Pumasok ang kaluluwa ni Young Min sa katawan ni Samtak at hinawakan ang kwelyo ni Jinsuk. Pagkatapos ay sinuntok niya ng diretsyo sa mukha ang masamang kapatid na ito. Sa oras na ito lumitaw ang direktor ng ospital. Hinailan nila ang isa't isa pabalik sa silid upang ipagpatuloy ang pagtalakay sa mga planong pumatay ng mga tao. Gayunpaman nais ni Direk Han na umalis sa plano. Wala na siyang gustong gawin sa kapatid ni Sejin. Nang makita ito agad na nagbanta si Jinsuk na ibunyag ang ospital na ikinamatay ni Young Min at ng kanyang ama. Matapos marinig ito si Direk Han ay labis na natakot. Nalaman ni Uncle Tet ang dahilan ng ang kaluluwa ni Young Min ay pumasok sa katawan ni Song ay nagkaroon ng mga problema. Ang dahilan ay dahil bumuti na ang comatose na katawan ni Young Min. Kaya paminsan-minsan ay nagbabago ang kanyang kaluluwa upang bumalik sa kanyang katawan. Ngayon kung patuloy nilang papasukin ang ating mga kaluluwa sa ating mga katawan, ang mga kaluluwa ng dalawang tao ay maaabala. Sa makatuwid na pilitan si Young Min na itigil ang pagsasama kay Samtak. Sa makatuwid ang mga operasyon ay kailangang pansamantalang ipagpaliban. Nakikita iyon ni Samtak bilang isang doktor, ngunit kung hindi niya matulungan ang mga pasyente kung gayon ang buhay ay walang kabuluhan. Kaya nag-aral siya na parang baliw araw at gabi. Sa oras na ito nakilala ni Direk Han si Taehyun. Sinabi niya na ang isang pasyente na kagagaling lang ay biglang namatay sa magdamag. Paano kung ginamit niya ang ganitong paraan para harapin si Young Min? Kasabay nito pumunta si Samtak kay Sejin at ipinagtapat ang lahat. The actions that she felt familiar with him ay dahil pumasok si Young Min sa katawan ni Samtak. Napansin ni Young Min at mabilis na sumigaw na huminto. Kapag hindi siya tumigil papasok si Young Min sa katawan ni Samtak. Kinailangang umalis ni Samtak, iniwan si Sejin sa silid na labis na nalilito. Sa labas dalawang tao ang nagtalo sandali. Nang lumingon si Young Min nakita niya si Sejin na nakahandusay sa sahig. Mabilis niyang ginamit ang katawan ni Samtak para buhatin si Sejin sa emergency room. Overworked pala at kulang sa tulog si Sejin kaya nahimatay siya. Sabay balik ni Taehyun sa ospital. Ayon sa utos ni Director Han, papatayin niya si Young Min ngayon. Pumunta si Taehyun sa silid ng ospital upang patayin ang katawan ni Young Min, ngunit si Samtak ay nagayos ng mga bodyguard kaya wala pa siyang magawa. Pumasok ang kaluluwa ni Young Min sa katawan ni Samtak at personal na nagluto ng mga pagkaing gustong kainin ni Sejin, pagkatapos ay dinala siya sa pamimili ng damit. Muli na namang naramdaman ni Sejin na napakalapit niya kay Young Min. Sobrang bigat ng emosyon kaya hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Kinabukasan umuwi si Samtak upang tulungan ang kanyang ina sa pangangasiwa sa mga manggagawa sa pagtutubero. Kinuha niya ang gripo at aksidenteng na spray kung saan-saan. Biglang may naintindihan si Samtak at sinugod siya sa ospital.
Nalaman niya ang dahilan ng deep coma ni Young Min na dahil sa pagkompres ng dugo sa utak ni Young Min. Agad nilang kinuha ang katawan ni Young Min para sa CT scan. Oo naman, natuklasan na ang arterya ay pinipiga. Dahil sa sobrang saya niya niyakap ni Sejin si Samtak. Mabilis na pumasok si Young Min sa kanyang katawan upang tamasahin ang masayang pakiramdam na ito. Pagkatapos ay binuksan ni Samtak ang isang pulong ng guro upang ipahayag ito. Kumpiyansa niyang ipinaliwanag ang bawat detalye na nagpahanga sa kanya ng mga propesor. Sabi agad ng head ng department, kaya ay schedule na natin ang surgery. Hiniling ni Samtak sa pinuno ng departamento na maging pangunahing surgeon at tutulong siya bilang isang katulong. Nakatakdang operahan ang dalawa para kay Young Min bukas ng umaga. Ngunit nag-aalala si Young Min dahil sinabihan siya ni Tio Tet na huwag nang pumasok sa kaluluwa. Dahil kahapon nang mag-shopping siya kasama si Sejin, nabalisa rin ang kanyang kaluluwa. Kung sa panahon ng operasyon sa utak ang koneksyon sa pagitan ng katawan at flickered, muli ito ay lubhang mapanganib. Nagpasya si Young Min na ituro ang lahat kay Samtak. At least kung may mali kakayanin niya. Sa panig na ito, alam ni Direk Han na magiging katulong si Samtak para sa operasyong ito. Bigla niyang naalala na kamakailan lang ay nagkakaproblema si Young Min habang nagtataglay ng kaluluwa. Kaya agad siyang gumawa ng masamang plano. Sa oras na ito, ang isang pasyente ay nagkaroon ng ruptured aorta na nagiging sanhi ng pag-agos ng dugo ng walang tigil. Ngunit sa kasalukuyan ay wala ng mga surgeon na naka-duty ang ospital. Hindi naiwasang tanggapin ni Samtak ang operasyong ito. Labis na ikinagalit ni Young Min. Sinabi ko sa iyo na ang pagiging possessed ngayon ay lubhang mapanganib. Kung may problema sa panahon ng operasyon, maaaring mawalan ng buhay ang pasyente. Gayunpaman, napakatigas pa rin ni Samtak. Tuloy pa rin siya sa operasyon. Pagpasok sa operating room, natarante si Samtak at hindi alam ang gagawin. Habang patuloy na bumababa ang presyon ng dugo ng biktima, labis na nag-aalala ang kaluluwa ni Young Min sa labas. Sumilip si Samtak sa bintana para humingi ng tulong. Nang iulat ng makina na ang pasyente ay malapit nang mamatay, si Young Min ay nakipagsapalaran na ipasok ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Samtak upang ipagpatuloy ang operasyon. Ang mga operasyon ay napakahusay na isip na ang pasyenteng ito ay maliligtas. Ngunit sa hindi inaasahan, ng malapit nang matapos ang operasyon, ang kaluluwa ni Young Min ay itinulak palabas sa katawan ni Samtak. Hindi alam ni Samtak ang susunod na gagawin. Mabilis na inabot ni Young Min ang muling pagpasok sa katawan ni Samtak, ngunit hindi na niya magawa. Sa isang kritikal na sandali, tumakbo si Tio Tet at sinigawan si Samtak na ipagpatuloy ang operasyon. Ngunit ngayon ay huli na. Wala na doon ang tibok ng puso ng pasyente. Nakatingin sa kanila ang kaluluwa ng pasyente. Napatulala si Samtak dahil nawalan siya ng buhay ng isang tao. Hindi siya nakatiis kaya tumakbo siya palabas. Nabigo ang operasyon kaya tinawagan ni Director Han ang department head para mag-imbestiga. Gayunpaman, sinabi ng pinuno ng departamento na hindi ito isang medikal na insidente dahil ang aorta ng pasyente ay pumutok na bago iyon. Nais ni Samtak na iligtas ang pasyente kaya nagsagawa siya ng operasyon. Pinrotektahan ng lahat si Samtak na ikinagalit ni Direk Han, ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos ng insidenteng iyon, laking gulat ni Samtak na pinutol niya ang pakikipag-ugnayan sa lahat. Nag-alala ang ina sa kanyang anak kaya hinanap niya kung saan-saan. Nakita ito ni Direk Han at agad niyang sinabi na dahil pinilit niya itong maging doktor. Kung mahal mo si Samtak, hayaan mo siyang umuwi. Pagkatapos ay pinag-usapan ni Direk Han at ng dalawang tao kung paano papatayin si Young Min. Sinabihan niya si Taehyun na gawin ang operasyon ni Young Min na parang aksidente. Iyon ay ang hayaang mamatay si Young Min bago dalhin sa operating room. Kung gayon, si Taehyun ay hindi mananagot. Dahil wala si Samtak, hahayaan niyang si Taehyun ang pumalit kay Samtak. Naghanda rin sila ng alak na maiinom para ipagdiwang ang pagkamatay ni Young Min. Nasa malapit ang kaluluwa ni Young Min at narinig ang lahat. Ang kagyat na bagay ngayon ay upang mahanap si Samtak at bumalik. Pumunta ang nurse sa bahay at doon nakilala si Samtak. Sa hindi inaasahang pagkakataon na ihanda na niya ang kanyang resignation letter at hiniling na dalhin ito at isumite para sa kanya. Ngunit sa panig na ito, hindi sumuko ang kaluluwa ni Young Min. Buo ang kanyang paniniwala na ang multo ni Uncle Tet ang may nagmamay-ari sa kanya 12 years ago.
Nakiusap siya kay Tio Tet na tulungan siya kaya gumawa ng plano si Tio Tet na tawagan si Samtak. Ngunit pumayag na ngayon ang panig ng ina na pabayaan si Samtak sa kanyang trabaho. Parehong nagplano ang mag-ina na maglakbay sa malayo. Sa oras na ito may tumatawag si Sejen kaya kailangan niyang umalis ng mabilis. Sa hindi inaasahan medyo malayo pa lang ay tumawag na ang nurse para sabihing nasa panganib si Yang Min. Bumalik si Sejen upang malaman na may ibinaba ang kanyang kama na nagdulot ng pag-agos ng tubig pabalik sa loob na nagdulot ng pneumonia. Isang kasamahan ang nagulat ng balitang ito kay Samtak at nang mabalitaan na agad niyang kinansela ang kanyang flight pabalik. Sa hindi inaasahang pagkakataon pagbalik niya sa ospital nalaman niyang ito pala ang pakulo ni Yang Min para makabalik si Samtak. Galit na galit ito kay Samtak. Pag-uwi nakatanggap si Samtak ng text message na ipinagpaliban ang operasyon ni Yang Min ng walang katiyakan. Biglang nalungkot si Samtak. Naalala ni Samtak si Yang Min na nakapagligtas ng maraming pasyente dahil nakapasok siya sa kanyang katawan. Kung mawawalan sila ng talentadong tulad ni Yang Min maraming pasyente ang hindi maliligtas. Sa hindi inaasahan kinabukasan sinabi sa kanya ng mga kasamahan na kailangang ilipat si Yang Min sa ospital. Matapos marinig ito nais ni Samtak na magmadaling bumalik sa ospital ngunit biglang sa tabi niya isang sanggol ang nahulog sa lupa na wala ng malay. Dumating ang din at nagtanong tungkol sa sakit ng sanggol mula sa ina. Biglang pumasok ang kaluluwa ni Tio Tet sa isang taong tumakbo para bumili ng mga kagamitan sa pangunang lunas. Nang maibalik niya ito ipinasok ni Tio Tet ang kanyang kaluluwa sa pinuno ng departamento upang bigyan ng paunang lunas ang bata. Salamat sa ilang maliliit na trick na ligtas ang bata sa oras. Napakagaling din pala ng doktor ni Uncle Tet. Nang matapos sumugod si Samtak para pigilan si Sejen na ilayo si Yang Min. Nangako siyang aawayin si Yang Min hanggang sa matapos ang lahat. Kinabukasan dinala ni Samtak ang lahat ng gamit niya sa ospital para manatili. Kumuha pa siya ng mga bodyguard para bantayan ang kwarto ni Samtak sa ospital kung sakaling may mangyaring masama. Pagkatapos noon araw-araw niyang sinusundan ang kaluluwa ni Yang Min para magtanong tungkol sa operasyon. Nais niyang gamitin ang kanyang sariling mga kamay upang iligtas ang mga pasyente. Ang unang hakbang ay ang pagtahi ng simpleng hiwa sa unan sa ulo kaya nagsanay si Samtak araw at gabi. Susunod ay ang pag-aaral na magpasok ng tracheal tube. Sa pagtingin sa kakulaitan ni Samtak walang magawa si Yang Min na kung ginawa niya ito namatay na ang pasyente. Si Samtak ay napakasipag na ginugugol niya ang kanyang buong oras ng tanghalian sa pagsasanay sa pagpulot ng bawat butil ng bigas na may layuning sanayin ang kanyang magagaling na mga kamay. Unti-unting magsanay sa pagtahi ng mga daluyan ng dugo gamit ang mga lobo. Noong una si Samtak ay clumsy na nagpapagalit kay Yang Min ngunit sa pagpupursige sa wakas ay nagtagumpay siya. Samtak moves on to practice on the model heart. Buong gabi siyang napuyat sa sobrang pagod kaya nakatulog siya sa mesa. Sa kasamaang palad ang ospital ay biglang nakatanggap ng maraming emergency cases dahil sa sunod-sunod na aksidente sa trapiko. Kabilang sa kanila ang pinakaseryosong pasyente. Buong tapang na kinuha ni Samtak ang kasong ito. Tumabi si Yang Min para gabayan si Samtak unti-unti. Ang trainee ay nagpractice sa kanyang tunay na lakas sa unang pagkakataon. Siya mismo ang nagpatahi ng sugat ng pasyente. Naging maayos ang lahat sa unang ngunit sa sandaling ito ay may isang taong na cardiac arrest. Ang mga doktor na naka-duty ay sinubukan ng husto ngunit nabigo. Lumitaw ang kaluluwa ng biktima dahilan para nanlamig si Samtak. Ang mga doktor ay opisyal na sumuko. Malapit na ding maglaho ang kaluluwa ng pasyenteng ito. Gayunpaman sa pagkakataong ito ay sinabi ni Yang Min kay Samtak na magsikap pa. Tumalon siya sa mesa at buong pag-asa na idiniin ang dibdib ng biktima. Masyadong emosyonal ang mukha ni Samtak. Tinitigan niya ang multo na determinadong iligtas ang lalaking ito. Nagulat ito sa lahat ng tao sa paligid. Napakabilis na wala ang kaluluwa ng biktima. Ang taong ito ay nagpakita muli ng mga palatandaan ng buhay. Nakahinga ng maluwag si Samtak. Tumayo si Sejen sa tabi para obserbahan ang lahat. Nagsimula siyang magduda. Naalala niya na sinabi ni Taehon na pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Samtak. Plus many times na kapag kasama niya feeling niya si Yang Min iyon. Marahil ay pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa lalaking iyon. Nagpa siya si Sejen na i-verify ito para sa kanyang sarili.
Agad niyang pinuntahan ang nurse tungkol sa pagkain na hindi nagustuhan ni Samtak. Pagkatapos ay sinadya niyang niyaya siyang kumain. Sa hindi inaasahang pagkakataon napakasarap kumain ni Samtak. Ito ang nagpapaniwala kay Sejun na ang kaharap niya ay si Yang Min. Masaya niyang sinabi na simula ngayon ay araw-araw niya itong yayayain na kumain. Sa hindi inaasahang pagkakataon dalawang tao ang naglalakad sa kalsada nang mangyari ang sakuna. Dumating si kuya na laging nakamasid sa kanilang dalawa para manggulo dahil akala niya ay nililigawan ni Sejun si Samtak. Pinadala niya ang kanyang mga juniors para palihim na atakihin si Yang Min na nagpalabas ng kanyang kaluluwa sa katawan ni Samtak. Tumakbo si Sejun at nakitang nahimatay si Samtak. Nanghihina ang kaluluwa ni Yang Min sa tabi niya dahil wala ang katawan niya sa malapit. Kaya nagsimulang maglaho ang kaluluwa ni Yang Min. Sa pagkakataong ito biglang tinawag ni Sejun ang pangalan ni Yang Min. Alam niya ang lahat ng sikreto nila ni Samtak. Mabilis na tumawag si Sejun ng nurse para magpadala ng ambulansya na pumunta dito. Lumapit dito si Tio Tet at nakita niyang malapit nang maglaho ang kaluluwa ni Yang Min. Nang nasa panganib mabilis niyang sinapian ang isang empleyado sa kinuha ang katawan ni Samtak at ibinaba para makapasok ang kaluluwa ni Yang Min. Dahil doon naligtas ang kaluluwa ni Yang Min. Pagsakay ni Yang Min sa sasakyan na pagtanto niyang alam na ni Sejun ang lahat. Tumingin siya kay Samtak nang may kasiyahan. Mula sa araw na iyon araw-araw nang nakangiti si Sejun. Para naman kay Yang Min araw-araw siyang pumupunta para hilingin kay Samtak na ihatid ang kanyang mga salita kay Sejun. Hiniram pa niya ang katawan ni Samtak para mag-lunch kasama si Sejun araw-araw. Nakita iyon ng kalaguyo ni Samtak at labis na nagseselos sinadyang sampelan ng malakas ang dalaga para itulak palabas ang kaluluwa ni Yang Min. Nagsimulang mag-away ang dalawang babae sa katawan ni Samtak. Nang makitang may mali nagsimula silang umupo at mag-usap. Maghahalinhinan ang dalawa sa pagmamahal kay Samtak. Sa mga kakaibang araw lang hihiramin ni Yang Min ang katawan ni Samtak para makipag-date kay Sejun. At sa tuwing humihiram ng katawan si Sejun hindi ito maaaring higit sa 2 oras. Nang tila naging maayos na ang lahat natuklasan ni Sejun na tumaas ang bilang ng white blood cell ni Yang Min. Pagkatapos kunin ang kanyang katawan para sa pagsusuri sinabi ni Sejun na ang bakterya na lumalaban sa droga ay napakabilis na kumakalat na nagiging mas malala ang pulmonya. Wala nang maaantala ngayon. Nagsagawa kaagad ng medical council meeting si Samtak. Sa pagkakataong ito ang sakit ay mas komplikado kaysa sa huling pagkakataon dahil bilang karagdagan sa operasyon ang impeksyon ay kasangkot din. Isang pagkakamali lang ay mawawalan na tayo ng buhay. Kung gagawin ang thoracic surgery ito ay ganap na malulutas. Ngunit 79% ng oras ito ay mabibigo. Kahit na ang pagbubukas ng bahagi ng leeg ay ligtas kakailanganin niyang magsuot ng tubo sa leeg sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang mga pang-araw-araw na gawain ay magiging napakahirap at ang tubo ay maaaring makabara anumang oras. Ang kaluluwa ni Yang Min at si Samtak ay lumabas para mag-usap ng pribado. Alam nila na kung magpapa-opera sila sa leeg may iligtas nila ang kanyang buhay. Ngunit nang maglaon nawalan din si Yang Min ng kakayahang magligtas ng mga tao. Kaya nagpasya si Samtak na kahit magsaliksik siya sa lupa kailangan niyang hanapin ang pinakamahusay na doktor na tutulong kay Yang Min na maoperahan sa dibdib. Tinawag niya ang lahat ng pinakamahusay na propesor. Pero dahil sikat na doktor si Yang Min walang nang ahas na magpagamot sa kanya. Kung may mali man magkakaroon sila ng reputasyon sa buhay. Dahil walang doktor na tumulong sa kanya sa pag-opera kaya pinakiusapan ni Yang Min si Samtak na makita si Taehyun. Kahit na alam niyang ilang beses na siyang gustong patayin ni Taehyun si Yang Min ay nakipagsapalaran at hiniling kay Taehyun na sumali sa surgery team. Nakilala rin ni Dr. An na ang kaharap niya ay kaluluwa ni Yang Min na pumapasok. Agad na pinuntahan ni Taehyun si Director Han para hilingin na operahan si Yang Min. Sa pagkakataong iyon papatayin niya si Yang Min gaya ng ipinangako. Masayang sumang-ayon dito si Direk Han at agad na isinagawa ang operasyon ni Yang Min. Ang pinuno ng departamento at ang pinakamahusay na mga doktor ay lahat dito nanunood. Pati si Director Han ay dumating para manood. Si Taehyun ang namamahala sa operasyon. Tumanggo siya kay Director Han. Tapos pumasok din si Samtak sa kwarto bilang katulong. Tumanggo ang dalawa hudyat na magsisimula na ang operasyon.
Ngunit biglang lumipat sina Singtak at Taehyun na ikinagulat ng lahat sa labas. Pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Singtak. Gaya ng nakasanayan inikat niya ang kanyang pulso bago ang operasyon at kasabay nito inihayag ni Yang Min na baguhin ang nilalaman ng operasyon iyon ay upang baguhin mula sa pag-opera sa leeg bilang orihinal sa thoracic surgery. Nauna na pala si Taehyun sa office ni Yang Min. Napaupo si Taehyun habang umiiyak dahil pinagsisihan niya ang masasamang bagay na ginawa niya. Kaya naman nagtiwala si Yang Min sa kanya. Sabay silang kumilos para linlanggan si Director Han na pumayag silang magsagawa ng operasyon kay Yang Min. Kasabay nito naganap ang pinakamahirap na operasyon sa kasaysayan ng medisina. Ang kaluluwa ni Yang Min ay nagsagawa ng operasyon sa kanyang sarili. Gayunpaman hindi naging maayos ang lahat dahil sa insidente kung saan pumasok sa Singtak ang kaluluwa ni Yang Min. Nanginginig ang kanyang mga kamay at paa na naging sanhi ng pagtilamsik ng dugo. Ang mga tao sa labas ay labis ding nag-aalala. Dapat ay napakatapang ni Singtak na lumaban. Ang bawat surgical cut ay tumpak at maindayog kaya agad na naitama ang mga error. Kahit na nahihilo na ang kanyang katawan sinubukan pa rin ni Yang Min na tapusin ang operasyon hanggang sa natahina ang mahalagang bahagi. Biglang na-extract ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Singtak. Masyado nang mahina si Yang Min para ipasok ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Singtak. Si Taehyun sana ang gagawa ng iba pero sa hindi inaasahang pagkakataon direktang hiniling ni Yang Min kay Singtak na gawin ito. Gusto niyang gamitin ang sarili niyang katawan para tulungan si Singtak na malumpasan ang kanyang takot pero katawan ito ni Yang Min kaya mabigat ang pressure sa balikat ni Singtak. Si Yang Min na katabi niya ay patuloy na hinihikayat si Singtak na kumalma at ginabayan siya sa lahat ng bagay. Maingat na ginawa ni Singtak ang lahat dahilan upang unti-unting maglaho ang kaluluwa ni Yang Min. Matapos makumplito ang sugat sa operasyon bumalik ang kaluluwa ni Yang Min sa kanyang katawan. Inihayag ng doktor na ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ay matatag. Masaya ang lahat ng mga doktor ngunit si Direk Han lamang ang malungkot. Pagkatapos ng operasyon sinabi ng pinuno ng departamento kay Taehyun na maraming beses siyang inirekomenda ni Yang Min sa posisyon ng propesor ngunit hindi inaprubahan ni Direk Han dahil dinidiskrimina niya siya sa pag-aaral sa isang paaralan na walang reputasyon. Pinagalitan ni Director Han si Taehyun dahil hindi niya pinatay si Yang Min. Sinabi ni Taehyun na gusto niyang tabyusan ang kanyang mga pagkakamali at hindi na niya gustong mabuhay muli sa kasamaang iyon. Nang gabing iyon tinitingnan ni Singtak ang kanyang telepono at natuklasan ang isang video. Sa oras na iyon pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa kanyang katawan at itinala ito. Natatakot si Yang Min na sa kanyang paggising ay makalimutan niya ang lahat ng magagandang alaala noong siya ay kaluluwa lalo na ang minsang hiniram niya ang katawan ni Singtak. Isinalaysay ng video ang lahat ng detalyado noong si Yang Min ang kaluluwa sa loob ng 3 buwan. Sabay gising din ni Yang Min. Mabilis na tumakbo si Singtak para ipakita ang kanyang kagalakan. Gaya ng inaasahan walang maalala si Yang Min. Walang awang itinaboy si Singtak. Nagdala si Sejen ng mga bulaklak para ibigay pero nakalimutan ni Yang Min na nagkaayos na sila ni Sejen. Malupit niyang itinaboy si Sejen dahil iniwan siya nito noon. Narinig iyon ni Sejen at nalungkot. Umalis siya na may labis na kalungkutan. Kahit dumating si Singtak para tumulong sa pagpapalit ng bandage tumanggi si Yang Min dahil dati galit silang dalawa sa isa't isa. Ilang sandali pa dumating si Director Han para magtanong. Nang makitang nakalimutan na ni Yang Min ang lahat labis siyang natuwa. Biglang nasabi ni Yang Min na tuwang-tuwa siya bakit hindi niya inilabas ang bote ng alak noong nakaraang araw para uminom para mag-celebrate. Ikinwento ni Yang Min ang lahat ng krimen ni Director Han. Wala naman pala nakalimutan si Yang Min. Nang marinig iyon labis na nag-alala at natakot si Direk Han. Habang iniisip kung paano papatayin si Yang Min biglang tumawag ang pulis para hilingin kay Director Han na tumulong sa investigasyon. Sumuko na pala si Taehyun at nagbigay ng lahat ng ebidensya na sinaktan ni Direk Han at Jinsok ang pasyente. Natapos na ni Taehyun ang kanyang pagbabayad sala kaya napakapayapa niya. Inaresto rin ang kapatid ni Sejen dahil sa kanyang mga krimen. Kinabukasan nakalakad si Yang Min gamit ang mga tubo. Hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang sikat ng araw. Habang romantiko dumating si Semtae para manggulo kaya nagtalo na naman ang dalawa. Namana ni Sejen ang lahat ng ari-arian ng kanyang ama.
Ibinigay niya ang lahat sa charity at lumipat sa bahay ni Yang Min. Masayang nagyakapan ang dalawa. Kinabukasan pumasok agad si Yang Min sa trabaho. Palagi niyang sinisikap na gamutin ang pinakamahirap na kaso at kasama niya si Semte dahil ang kalusugan ng lahat ay mahalaga kaya huwag maghintay hanggang mawala ito upang pahalagahan ito. Dito nagtatapos ang pelikula. Kung sa tingin mo ay kawili-wili ito mangyaring mag-subscribe sa aking channel ng suporta.